Now, we will repeat the exact solution, but this time using 60% naman. 20% pa kasi kanina. So, uulitin ko lang with the same exact solution, with a different relative humidity lang. So, mas naging humid. Ano ba meaning ng humidity in Tagalog? What if this song is in Tagalog? So, ano ba meaning ng humidity? Di ba yung ano yun? Flagship. Lansangan, yes, yung moisture sa atmosphere. So, pag mas mataas ang humidity, mas madami yung present ng moist na water no, sa paligid natin. So, we expect na kung tumaas to ng 60, guys, ano mangyayari sa mass ng water around us? Diba dapat mas mabigat? So, pakita natin kung talaga bang bibigat siya, guys. So, from 60, ilan na yung pressure natin? Tapos ilan na yung number of moles? Then, gano'n nakabigat yung tubig na nasa paligid. Eh, lalo na, enclosed room ata ito, o the room is enclosed na 3 meter by 3 meter by 3 meter. So, yeah, guys, kapag nag-design ng bahay, make sure may proper ventilation. Kasi isa po sa problema ng bahay ang mga salot ng humidity. Kasi nagkakaroon na ngayon yung molds, no? And ang molds po ay delikado sa kalusugan. Isa po yan sa nag-trigger ng allergy and everything, no? Actually, kasi architect ang ano, sa ventilation. Sila architect kasi ang may alam, nasa dapat yung hangin, yung pasok ng hangin, direct. Okay? Pero kung kayo man ay mag-ano, pagin yung buyer, obviously, no? So don't forget the ventilation. Okay, so ilan muna si number of moles. So, mas dadami dapat yan, ha? Yung 10.5. Yung pressure pala muna, guys. Sige. 10.5 dapat eh. So, kung 10.5 test, 13.96 to. Kung 13.96 to, gano'ng kabigat? 251. So, you have to take note of your initial and your final, no? Kung tumaas na yung humidity. Okay, ang tinatanong, gaano kadami yung nadagdag na amount no, doon sa kwarto. So, just subtract, guys. So, you have 251.2 minus 83.7. Ilan po muna? And yung take note na grams pa lang to, so change in mass pa lang to, ha? 167.5. Siguro iba sa inyo baka na-solve to and then inisip na lang, ay nagkabi na yun. Pero yun. Okay, syempre you do proper solving ng volume. So by what the water yan? So density ng water is mass over the volume. So 1 gram per cc, di ba? With 167.5 to guys, ilan yung volume ng water natin? So nasa air. And water vapor added sa air. So 167 din, cubic centimeters nga lang. So convert ko guys, ang 1 meter po ay 100 cm. Tapos ang 1 meter cube ay 1,000 liters. So ilanis to guys pag i-convert ko. Which is obviously 0.1675 liters. Okay, so doable yan guys, doable. Basta dapat ano lang, 10 units, kasi may given naman na formula, may mga given constant values naman, such as yung R, diba? Pati yung mga other properties. So, kahit hindi siya, typical topic ng physics, solvable tayo. As long as there is a hint. Pag walang hint, doon tayo pwedeng magwala. Paano tayo magpuprotesta? Okay, so next, this is letter B, no, i-highlight ko. Where 50% got it correct. Okay, 26, ayan, ito aking problem na nag-iwan ng bus. So, pinost ko sa Discord, nabasa ko kagabi, sakto. So, ayan. Actually, nabigay ko na naman yung problem na to guys, in one of our modules siguro. Siguro, Macboard ba? Playboard? Sino nakakatanda? Ang tanong lang doon, deflection, no? May ganun pa kayo memory. Sige, tas nga natin memory nyo guys kung may naalala kayo. Ganung figure din. Familiar, saan part? O, di ba 10.5 sa sana all kami sa sport. Kaya bisado agad yung sagot. No? Kahit wala pang tanong. Totoo yan, 10.5 sa place kasi 1/4 ang 42 yung ano doon. Playboards, ayan. So actually, this is from a book when in situational siya. So, marami siyang tanong. So, ang nailabas sa board exam before guys is yung about sa stationing. Yung about sa deflection na pinukay ko, hindi pa kasi yung malapit. Yung nag-get sa reports. Now, which is mas madali kasi in terms of ano lang naman nag So, dito guys, yung lumabas ng November 2020, medyo mas mas matrabaho lang. Kasi stationing yung tanong. Siyempre sa pagganap ng stationing, kailangan mo pa ng tangent, o kaya kailangan mo ng length ng curve, mga elements pa. Sige, practice natin, this is a good way then to recall ano yung mga properties ulit or elements ng simple curve. Kasi ang reverse curve, galing lang din naman sa simple curve, di ba? Yung misky compound curve, dalawang simple curve lang naman yun ng dito. So, might as well, ma-refresh natin, di ba, using this problem. Okay, ang pinaka-importante mabasa nyo dapat dyan guys is ito, both curves have the same curvature. So, ibig sabihin, R1 is equal to R2. Okay, so given, ano yan ang condition? Ano, okay na? Ayan, naglag. Naglag. Effective na, no? Ano yung reverse psychology? Okay, sige. Okay, no? Okay. Bakit ito ito? Lang naman. Parang tayo kanina lang na, nalagabi. Okay, sige. For the given condition, equal namin dalawang wages. Ano pa? Magkaiba yung central angle, guys. So, I1 ko, I42. Yung I2 natin, 30 lang, aray ko. Pero may binigay na 2-1. Guys, tingnan yung 2-1 ha. Yung 2-1 ay sinukat mula sa point of intersection dito hanggang sa point of intersection sa kabila. Anong tawag dyan? Yan yung malaga dyan, ma-define yung 2,100. Anong meaning ng 2,100? Anong element siya on the reverse curve? Starts with letter C. Chupa chups? Hindi. Ano yun? Ano yung 2,000? Ano ba yung distance from the first point of intersection papunta dun sa pangalawang point of intersection? Delete pa yung message ko, wala lang ba? Kaya common tangent, correct? So kung common tangent pala to guys, ano ba formula ng common tangent? So CT, no? CT equals to T1 plus, again, CT is the measurement from point of intersection ng unang curve papunta dun sa pangalawa. So that is 2,100. And recall the formula guys of tangent as R tangent of I over 2. So gawin natin, R, dahil nga equal naman sila guys, so isang variable na lang gagamitin ko ha. Okay, magkaiba sila ng central angle, take note. So ilanis muna si radius which will be vital sa ating pong computation.
Iranis. CR. 3,200.73. Ito po ay nag-cut. So kung masasolve po tayo guys, ng stationing, ano yung given stationing? Ito no, 2-1. Paano ako makakarating kay PC guys? May nakikita pa yung solution? Gawin natin. May natin point A na lang to ha. So stationing ng PC guys, kung mag-workout ako ng equation at magagalit natin stationing A, ano po ang working equation? Hindi ba pwedeng muna idagdag yung 2,5? So pag dinagdag ko yung 2,5, saan ako napunta? Sa point of intersection. Sa PC yung gusto kong kunin. Anong dapat kong i-modify? After adding 2,5, anong kailangan ko i-operate? You have to go to PC. So if you add 2,5 from stationing A, ano pang kailangan? Ibabawas si tangent 1. Perfect. Okay? Kailangan na tangent 1 distance. Sige. I-workout ko muna yung stationing guys. How about PRC? Para lang natin kung ano yung makakailanganin. Siyempre may PC ka na, di ba? So from stationing PC, ano naman yung need kong i-add? CLC yung 1. Tama? Kasi yung unang curve. And lastly po, for stationing PT, you have stationing ng PRC, then of course, the length of curve. So we need that 3, pwede yung diretso natin. Sige, diretso na natin guys. So stationing ng A is 2,100 plus 2,5, then minus R tangent of I over 2. Bilang mo na si PC. Sa PC guys, check natin choices. May dalawang magkakaparehas to, so hindi enough na PC lang yung masolve. Kailangan dalawa. At least dalawa siguro. So 33, format ko na rin siya guys, 63.27. So it's either B or D na lang. So magkakatalo na lang yan sa susunod na stasyon. The Garda Station. Okay, so PRC natin is from 33, we will add the length of curve ng curve 1. So 33, 60.27. So R theta lang naman ha. So 221.78. The angle is 42, gawin na dyan. At dahil bita-bita tayo, isolve na rin natin yung PT. Nandito na rin naman lahat. Solve na natin lahat. Alam ko man dalawang beses na ito ng ulit guys, yung about the stationing ng literal na problem na to. So, okay. 5724. So, yung format ko na rin. So, ito na yun, no? Letter B na. O, verify natin using the third stationing. So, 57, 24. So, using the second curve, same radius, and then, 30 naman. So, this is a simple R theta guys, ha? Yung length of curve. So, 74, 11. Yun na. May discrepancy. So, may discrepancy lang guys with the, so 74, 11.8. Pero okay lang. So, baka sa rounding off na lang din yan. Pero at least itong dalawa, sakto naman, no? Actually, dito pa lang may kasi siya discrepancy. So, sa rounding off lang naman yun guys. Okay, so the answer here is letter B. 33, 57, and 70. Yung kabila niya, andun pala sa kabilang channel. Ayan, so ang kakawig niya, medyo kakawig lang naman. It's letter D. Kasi pareha sila ng PC, pero dito kasi nagkatalo na no? 24 ang layo sa 42. So, letter D lang sila. Okay? Pataas daw. Wala, si Joker. Hindi, ano pataas? Okay, best. Tunin. Hindi tayo magtata. Okay, ayun. 27, next. Magkapol tayo, hindi ata rin nag-call sa pwede. So, itaas pa lang dito kamaya. Pag makabila nyo kasi dito, tumatagal na talaga dito mo sa screen. Okay, so 27. Let's take a call. Dito na lang itaas. Hindi na mag-ubad. Nagpapag-ubad. Bakit may nagbabandalism pala dito sa akin? Wait lang ano. May nakapag-vandalism para sa, Okay, so let's take a poll for number 27. Ayan, another typical topic ng class ko guys. Isa yan sa mga bonus question. Okay? Mga ilang beses na rin lumabas yan sa boards yung ganyang, banking of road banking. Okay, so 27 po is yung walang kamatayang formula natin ng impact factor na derive po natin from transport. Actually, galing din physics yan. So, E plus F, no, equals V squared over V. And syempre yung V dyan, convert na lang naman kasi naka-KTH. So, the rest of lang guys, may super elevation time 0.12. Meron kayong friction na binigay rin naman, 0.12. And then the velocity po of 9 of 100, paano natin siya gagawin meter per second? Diba, divide na 3.6. O, naalala pa kayo, mga-conversion natin, baka sumakas ang dash. Okay, the 9.81 with the given, with the unknown radius R. Yan, ganyan lang ka guys. Gagawin. So, 327.70. This is in meters. Kaya lang, naka 56% lang yung tama. Science! Okay, so that's letter B. O, 28, unorthodox topic. Kasi, ano yan? Topic yan. Okay, trip to Jerusalem. Okay, so may tayo guys, study area daw. Pero ang kagandaan nga po pag unorthodox topic or medyo hindi gaano typical, may hint naman. Okay, kung saswedihin. Okay na. Kaya may nagtanong ata before kung yung mga binibigay ko daw bang hint sa ating modules, ayun din pa yung ina-expect nating hint sa actual exam. So nabigyan natin ako ng disclaimer dun before guys na yung hint na pinaprovide ko is based lang din sa assessment ko sa problem. Kung hindi siya typical, ito yung dapat formula na i-provide natin kasi yun yung hindi natin alam na formula. Given the given. Okay? So subjective din kasi siya guys sa sa gumagawa ng tanong kung anong hint yung gusto niyang i-provide. Kung gusto niyang generous siya, halos lahat ibibigay na ng formula ganun. Okay? So kaya hindi natin ma-assure kung ano ba problems yung mabibigyan. Pero base naman sa mga nakalipas na yung mga batch di ba nga, nabibigay naman. Hindi lang natin sure gaano ka-generous or gaano ka-lami. Okay, so anyways, number 28. So ito yung given hint niya guys, obvious namang hindi naman natin na-encounter before na para bang bago lang siyang dayo sa barangay. Okay, we just have to
interpret. Ano yan? Anong meaning yan? Okay, sige, may study area dito, nahati sa study socio-economic zone. So may zone 1, zone 2, and zone 3. Tapos may tip productions and tip attraction. So dalawang magkaiba yung guys. And para silang total, magkaiba nga lang sa bawat category. Now, resistance to travel between zones is represented by the friction factor. So may matrix dito guys, corresponding to zones pa rin na binigay dun sa ng table. Okay, so 1 to 2 ulit. So which are approximately inversely proportional to time of travel. Okay, then tinatanong lang the number of trips produced by zone 3 and attracted to zone 2. So according to the first iteration of the gravity model. So sulat ko muna ito guys. IJ, parang pa-complex na ito, complex number. AJ, parang ito Fij, and then divided by the summation ng AJ and Fij. Okay? O sige, hula-hula. Ano kaya yung T? What will represent it? Aside sa teacher, yan po ay trips. Actually, yung tinatanong number of trips. Ayan. Pwede na lang si number of trips. Perfect. Na ano itong P? Perfect. Sorry. Ano kaya yung P? Kasi kung may kita may kapartner siyang A. Tapos may F. Ang galing. Yes, galing. Kaya, okay, ang P po ay stands for production. Production, ano P po 14? Naging 5 pa nga. Okay, so production po si P. Ano naman si A? Diba yun yung practice natin sa mga hint na hindi tayo familiar. Dapat hulaan natin kung ano ba yun. So kung P yung production, sa yung agent for sure baka siya si attraction naman. Alright. And how about F? Grabe, no? Grabe siya. Grabe ang mga sagutan. Parang bang hindi para bang laro-laro na lang ito. Sinimula ko yun naman. Pagka naninisi pa ako. Eh. Okay, so yung F po ay si Pukila. Hindi na pala natin mga chip. So friction factor like bro. Friction factor naman yung for sure. Okay, last. Okay, so let's start. O, ano ba ang PI? Anong PI ang gagamitin ko guys? Ito yung problema. Dalawa sila banggit, zone 3 at zone 2. So ang gagamitin ko sa production, is it 450 or 440? Yeah, pili lang. Pili lang kayo mga sukit. 450 or 440 sa production. 440. Bakit 440 guys? Kasi production eh, so produced by. Diba? So produced by zone 3. So dapat siya magpo-produce 440 po. Perfection. O AJ naman. O anong attraction ang pipiliin ko guys? Zone 1, zone 2, or zone 3? Zone 2, kasi it was mentioned, attracted to zone 2. Hindi mo naman yung question. So dapat, attraction from zone 2 ang kukunin ko. So 350. Now, ano yung friction factor ngayon guys? Alin sa mga ito yung gagamitin ko? Eh, IJ na to. Ngayon, masasabi natin, yung I pala para sa production. Yung J pala para sa attraction. So IJ, meaning combination ng dalawang zone. So ano ba yung combination ng dalawang zone na nag-produce at na-attract? Diba zone 3 at zone 2? So check natin zone 3 at zone 2. So anong value po yun? 35. Pwede rin naman guys, ang perspective mo is baliktad. Walang problema dyan. Halimbawa, ito yung tinignan mong zone 2 at ito yung tinignan mong zone 3, 35 pa rin yan. Kaya it doesn't matter na parang hindi na dyan in-indicate alin ba yung attraction, alin ba yung para sa production. Kasi kahit makagbaliktad mo naman, it will provide you the same factor. Okay? So that is also 35. O okay na tayo sa numerator guys. How about the summation? O summation natin. So sa summation guys, lahat ng zone, kukunin natin. Pero letter A kasi ito eh, no? So titingnan ko guys sa hilera ng attraction. I will start with 120. O ito na yung challenging na part dyan guys. Anong friction factor yung ano ko? Kukunin. 120 to eh. So for zone 1 to, halagyan ko ng zone. Zone 1. Tapos, ano yung sumunod na zone? 350. Zone 2. And lastly, ito lang. 670. And then zone 2. Una. Ano pong gagawin ko friction factor guys? Saan tayo titingin? Pabulit ko muna ito. Ito yung zone 1, zone 2, zone 3, di ba? So saan tayo magpo-focus? Siyempre sa zone 3 guys, kasi yung tanong eh, number of clips na na-produce ni zone 3. So yung hilera ng zone 3 guys, bawat isa dyan, kukunin po natin, okay? So you have 75 here, you have 35 here, and you have 40 here. Okay, again, na-produce by zone 3. Ang tanong, focus kayo sa zone 3, tapos yung bawat zone yung hindi-distribute natin. So that's it. How much will be our clips, or how many clips are there? Yan, di naman. Saan pala ako dito? At ito. Ito yung answer key ha, dahil hindi sakto yung lalabas. So, 112. And syempre, ang nearest po dyan, kung titingnan natin is yung 100, then, ito ka lang yun. 110 na guys. Okay, so 112.72. So approximately, kasi lahat ng choices naka-nearest tens, no? Yung pinakamalapit na tens. Multiple of 10, okay? Ay 110 tens. So ito guys, zone 3 ha. Ito na lang gawin ko. Okay, Manila Wet Shield. So that's it. Now you have letter A here. Pero kung ako rin naman yan guys, may encounter ko sa ako exam. Una, magpapalit ako medyo. Tapos talaga, ano yan? Ano yan? Yung topic, diba? Like, very alien to me or very alien to us. Pero mapapakalma naman kayo ng hint. Yun na lang siguro guys. But as long as there is a hint, then hindi dapat natin siya kapanik. Okay? Siguro pag walang hint, tapos alien pa yung tanong. Yun, understandable yun guys na skip yun muna or isang tabi lang muna, then siya na lang yung huli yung sasagutan. Okay? Pero if there's a hint, much as well, you try. Okay, sige, let's try po another one. So let's take a poll. Ito may hint din naman guys. So I think mas madali to compared dun sa nauna.
This is under highway engineering na kung tutuusin kasi design of ano na to, roads. And we're looking for the surface thickness na may corresponding coefficient daw na 0.44. Yes, naka 71%. Wow. So ano yung meaning ng SN? Star knots. Okay. Okay ba ako? Hindi na ako okay guys. Para okay, D3. Okay, so you have SN means structural number. Ayan, kung titignan natin guys sa given, meron din pinrovide na structural number of 4. Ano naman kaya yung pwede mag-represent ng A? A1, A2, A3. Ano kaya yan? Siguro ano yan? Kasi A siya. Yung D kasi pwede ko pang isipin as a depth, no? Kasi thickness, depth pwede, no? So yun na lang siguro yung D. Depth na lang to. No, thickness. So yung A, ano na lang siya, coefficient. Wala na siya magagawa. Ito lang valid ng A. Kasi experience coefficient, hindi naman sa laser A. Pero kung huwag na natin pakomplikahin, kumbaga, yun na lang yung pwedeng mag-represent siya. Kasi yun nga talaga yung magiging challenge, no? Ano yung magiging interpretation sa equation ng guys. So anyways, we have 4 here. Yung una po, mayroon siyang coefficient na 0.11 with thickness 10. Sumunod naman, may 0.14 na coefficient with thickness 6. And the last one ay meron po coefficient na 0.44 with unknown thickness. So ilan po? Si D3. So yan daw po ang DT na yan is i-place on top of the specified subbase and base course material. Oh, perfect. Kasi guys, sa totoo lang din naman, ganyan naman kasi totoong maging paggawa ng kalsada, no? By layering. Lalo na kung asphalt. Mukha naman yung asphalt, right? Oh, asphalt yan pa ganyan. So, nakali pala. Pag concrete kasi, you just need, buhos, di ba? So, pag asphalt, dahil flexible siya, dapat by layering. Kasi, transfer ng bearing pressure yung failure. So, anyways. So, 4.68 for balanced choices, the nearest whole number, so 5 inches like that. Kung gusto lang ganyan sana tuloy-tuloy, no? Ito, passboard na yan, guys, meaning, yung mga itong tanong na, nakaka-intimidate, pero once naman na try mong aralin yung hint na binigay niya, parang, susubukan mo lang mag-substitute, di ba? Hindi mapapalabas pa rin naman. Kahit we're not really familiar with the provided problem. Kasi even ako personally, hindi ko alam tong structural number na formula na to. Okay, so kung ako mangbibigyan yan, tapos walang hint, medyo mahihirapan tayo i-solve, di ba? Kasi wala mo na. Pero yun ang hint, yan. Ano na lang, taga-taga na lang, alam mo yun, parang substitute. Okay, sige, 30. So, walang kamatayang concrete mix. Iba-iba lang ng bulma. Okay, natin si 30 guys. Another November 2023 guys. So consider a one-ton batch of concrete, okay, with the given data ng sand, aggregate, cement, saka water. Okay, so may moisture content for the sand, and meron din po tayong moisture content for the aggregate. So hanapin ko muna guys yung moisture ng sand. Okay lang ba? So moisture, ano nakapagay pa ka lang natin? Moisture in sand guys is 5% ng kanyang bigat, no? Ng 600. Ilan to guys? 30. So wala nang ano yan, 6 times 5. 3. Okay, so kilogram. How about the moisture in the aggregates? Sabi, 3%, kung kanyang bigat din. O 3 times 12, 36. Wala nang ano yan. Metal math na lang natin. Okay, so 36 kilograms. Now, for the total mass ng ating pong sand, ilan na siya? So from 600, bibigat siya dahil sa moisture niya na 30 kilograms. So 630. O diba? Ganito yung mga gusto nating tanungan eh. O ganoon din sa aggregate. So from 1 to dagdag natin to 36. So 1 to 36. Eh, how about the cemento? Wala. Ito lang. 300 pa rin. Wala naman tayong dinagdag, wala namang other info. And how about si water, guys? Dahil yung 150 kilograms na yan, ay i-absorb po ng sand sa aggregate yung ilang bigat niya. So mababawasan siya ng 30 kaya ng 36. So ilan? 66, 56. Ayan na naman. Ba't tayo lagi nilalag? Baka ano po? Propaganda. Sabay naman ako internet. Okay, 84 kilogram. Ayan, so marami natin concrete mix na na-solve guys, no? Ng mga MST certified. Pero parang ito yung pinakamadali. Parang ito yung hindi komplikado, walang ginamitan ng specific gravity, di ba? More on ano lang siya, moisture content lang, no? Sana mahuli. Sana mabulot muli. Or kung meron mang kakawig, no? Grabe. Sana ganito lang yung mga concrete mix na kayo dyan. Okay? Even though may mga napagandaan naman na tayo, mga complicated concrete mix din dito. Okay? So we have here, anong letter yan? Mga maduling pa, letter A. Okay? Okay, 31. Okay, ito natin po, sa naka 67% tayo kanina. Pero parang mas mabilis pa mas-solve itong mga dulo, no? Kaysa doon sa basic math. Mas tugal tayo sa basic math. Nakakalo pa lang tayo. Ito 2 hours na rin pala. Okay? 31. So, normal weight concrete. Okay, normal weight. Ang dimension niya guys, for sure naman, 6 inches yung kanyang diameter. Kasi circular cylinder to, no? And then 12 inches yung haba, no? Kasi mas typical yung ganyang, kung kayo po ay nakaranas sa college days ninyo sa laboratory ng construction material, di ba? Yung mga cylindrical sample natin, medyo pahaba, no? So, meaning mas malaki yung height kaysa sa diameter. Kaya hindi indicate dito pa yung dimension, yung tayo set na. Ito yung diameter, tapos yung haba niya yung 1 foot. Tapos may action compression daw to guys. Ay, perfect. Para tayo nag-i-sprema lang. Sana all. Sana all. So, ito, under siya ng construction materials, kaya nabibigay yung mga ganitong tanong sa math or science history. Pero ganyan lang. Okay, force over the area. So, 105. Area ko, circular lang naman. Perpendicular yung action yan eh. So, 6 squared. O, tama-tama yung unit, naka-pound per square inch na. So, dinanis. Tapos naka-round off siya sa nearest hundreds. So, 37, 13.52. And obviously, that's around 3,700. So, ayan, tulad yan, excess given din yung 12, hindi pala gagamitin yung 12 for yung net. Kasi nga naman, action stress lang yung tanong. Wherein in the cross-section ng pulo, magmamatter. Perfect. So, let's
Letter C po, ayan, with 73% majority. Perfect. O yan, konti na lang i-turl. Sila na lang po. Kasi tigwa 1 hour to guys. Ang kapagod naman niya. Okay, 32 guys. Ito, favorite na rin natin ito ngayon eh. TPM, per TPM. Ano guys, pakisagutan. So, activities that constitute a project are listed. O, pwede rin gumawa ng, pwede yung yung bar chart, pwede rin yung ginagawa natin na lahat ng activity mo i-draw. Kaya natin ha, mag-start tayo guys sa A. So, ang duration ng A, ito, 7. Ito natin. Ilan yung A? Tatlong activity yung mabubuo from A. Ito natin ito. Sige, iba't ibang diagram guys. Ito na lang. From this, start. Okay. And then we have here. 7 days para matapos. Tapos na lang siya. So 7 days, and then matatapos siya. Ano kung ginagawa? Ayaw mag-draw. Ayaw mag-draw. Eh, mga mura. Okay, so A. Kasi, parang ako naliligaw. Ay, parang nasa, parang finismove na siya. Ayan. So 7 days para matapos A. And then after A po, follow by B. Magpa-branch out din tayo sa C, saka sa D. Yan. Okay? So ilang days para matapos pa yung B? 6, no? Tapos, si guys, 5. Si D naman, 2. Ano pa? After D, sino ba ni D? Si G. O, connected sa D, guys. Sino pa? Wala na, no? So, si D connected lang sa G, which is what? 18 days. Tagal. Okay, ano pa? Si E kaya? Si E, idudugtog ko sa C. So, may E ako dito. Ganun. Actually, dalawa eh. E tsaka F. Yan. So, si E, guys, 13 days. Si F naman, 4. Actually, pinapagod na natin sa sarili lang. Mamaya pakita ko yung pinakamabilis na paraan. Ito na lang. gawin mo na yung card. Pinari tayo. Nasa construction. Okay? And last yan si G po. Yan, okay tayo sa G ng 18. Si H naman, ay either kay, kay E or F, basta once matapos sila. So, ito siya, si H. Okay, so si H po, 7 days. And then, after H, si I naman, kay FG. No, ito siya, dalawa yung so, si I, connected din siya kay F. Okay, nasa I-base naman. Tapos finish na yan. Once matapos yung dalawa, finish na. Ayan, 0 days na naman yun. Actually, para pasokin ng mas mabilis, you base it on the choices na lang. For example, A, C, F, H. Edi A, C, F, H. Tingnan mo lang yung number of days. So, di ba pinahirapan pa natin sarili natin? So, pag-plus nyo lang yan, guys. The letter A, C, F, H. So, that will be 7 plus 5 plus 4 plus 7. Kung gusto nyo makita yung flow, ay, hindi pala. Si G. Si G ang niya, no? So, connected din sa chemicals. Okay, G. Okay, na 18 days pa rin. Anyway, so kanina, days na. Ilan to muna sa letter A? 23. So, kung gusto nyo makita yung flow na yan, highlight ko na lang. So, nag-start, papunta kay A, papunta kay C, papunta kay F, tapos kay H, then na-finish. So, kung makita nyo na-highlight ko, guys, ganun din naman, di ba? 7, 5, 4, 7. Eh, yun din naman yan sa table, di ba? Kaya parang nare-realize mo na, ay, hindi naman na pala nagkamatter yung chart. Kahit sa table na lang ako tumingin, tapos password ko na lang sa choices, no? So, 23, anong duration ba natin? Naka-days ba ito? So, assume na lang natin days. Days wala rin mang unit na talaga, okay? Or weeks, or pahala. Ibang weeks pala yan. Our next letter D naman is A, D, G, I. So, kung titignan ko sa table, that is 57, 2, 18, saka 5. So, ilan yun? So, kung gusto siya hanapin sa diagram, ito siya, A, D, G, and then I. Tapos finish na yun, no? Once makarating ka ng I, finish na yun. So yan, kung makikita nyo nung natamaan ng highlight ay 7, 2, 18, saka 5. Ito 6, 32. Perfect. O, siya na yung current winner. Temporary iba, A, B, G, I. So sa table, that's 57, 6, 18, 5. Ilan ito kaya? Kung hanapin ko yan dito, guys, A, B, G, I. Tapos finish din. Perfect. 30 na to. 26. Ayan, bago rin winner to 9. And lastly po, ACEH, tingnan natin kung papalag pa ito, kung tatagos pa ito guys. Tatagos ka ba sa? So ang ACEH natin kung titignan sa table ay 7, 5, 13, saka 7. So kung gusto nyo siyang makita sa diagram, hanapin natin. So A ulit, C, E, H. And the finish line. Okay. Tatagos ka ba sa? O hindi? Kung hindi, no, ilan siya? 22. So ang pinaka-critical guys, is obviously, 26, duration mo. Pinakamatagal, yung dito, okay, Mas. So yun lang naman. And then pwede tayo mag-proceed sa number 3. So, eto, highlight ko lang. So, majority naman tayo, 68%. Ability. Let's end the poll. And mag-rate naman. Wala pa, wala. Alam na. Okay, 33, an excavator. Ito na naman. Production. Na-miss natin to. Okay. Yung mga favorite tayo to. Okay, so you have 33 guys. Ayan, medyo pakakunti na lang talaga ang ating Dati mga parang piano, naubos na. Okay, 33. Di ba ang production sa narrative start dyan, guys? Di ba sa ano yan? Volume per cycle. Di ba? Time cycle per time. Yung basic formula ha. Tapos yung efficiency if ever man na meron. Tsaka other factors kung meron man. So check natin dito guys. Yung volume po, ano volume natin? Ito una nakalagay naman 2.8 yards. So check ito. Kada cycle yan ha. Okay na yan. Ito actually wala pa tayo. So mag-sort tayo yan guys. One cycle. Sabi din 45 seconds yung pag-excavate natin. Dagdag ko lang, travel time. 2 way na daw meaning, papunta at pabalik. 4 minutes. Eh dahil naka-seconds yung una, i-convert natin 60 seconds per minute. And then lastly, dumping time 30. So ilang segundo guys yung isang cycle? So saka tayo dito bumalik, no? Solvable na yan. Tapos unit analysis na lang. Tingnan natin.
Ilang segundo muna yung isang cycle guys, kung pag-excavate hanggang may tapon. 315. So kung ilalagay ko dito guys, naka 2.8 cubic yards tayo kada hakot. Eh ang kada cycle ay tumatagal ng 15 seconds. Now, may efficiency ba? Test natin. 12, 120, 80% water content. Ito, 85%. Tapos, ano bang ano natin, base, no? Kahit natin mag-convert ng unit of time. Kung gusto nyo yung usual, ano yung usual natin, yards per hour, di ba? So, tayo natin convert na naka per hour. Yung may typical unit ng production, di ba? So, we have 3,600 seconds per hour. Ayun sa cycle. Sige nga ni, ilan po ang production? And automatic, this is a loose volume, tama? So, 27.2 cubic yards per hour. And this is again loose. Put loose. Okay? Na ano ba yung equation ng production, guys? So, remember, this is volume over the time. Tapos 27.2 siya. Eh, ang gusto ko daw hakutin ay 50,000 cubic foot. Kasi hinahanap lang gano'n daw katagal. Ayun, assuming 8-hour workdays, so the number of days required. So, solve natin guys yung number of hours para mahukay natin ng 50,000 cubic foot. So, enough na ba ito guys, na 50,000 divided by the time equals sa 27.2 or baka may nami-miss out tayo. Yan nyo mabuti guys. Pwede ko ba yung i-equate na agad? Kung ito po ay cubic foot, hindi po ate, kasi una sa lahat, sa unit, pangalawa, ito po ay naka-bank measured. Ito mga production natin naka-loose. Food loose. So, i-convert ko muna yan guys, kasi dapat volume loose din to. Hindi lang siya dapat para parang i-input no, or i-substitute na. So, you have to take note na dapat same sila ng nature. So, volume loss ko guys ay masosolve by volume bank times 1 plus the swell. Ayan. So, pinaalala pa yung concept na yan from our construction methods, no? Yung sa excavation na part. So, solve ko muna to guys. So, 50,000 yung gusto natin palalaguin ko muna siya ng 10% pa to or 20%. So, ilan muna yan. Tapos, isabay ko na rin siguro guys mag-convert, no? Lagay ko yung 1 foot, convert sa yard, tapos naka-cube. Para hindi bigay nyo sa akin, naka-yards na. Cubic yards. Ilanis yun. Parang divide 27 nga rin, yung sagot. Divide ng 27. 2,222 point. So, ayan. Pwede ko nang gamitin yan, guys, sa formula natin ng production. So, parang ganito na lang, para mas maayos. So, ilan yung oras na nakakailangan nyo para mahukay itong 2,222 point? And bakit hours ko rin siya sinagot? Kasi may conversion dito na sa isang araw, 8 hours lang magtatrabaho yung excavator. Hindi naman siya yung parang 7-11. Ako yung 24 hours, nagana. Kaya naman, sa isang araw po, 8 hours lang yung nilalagay natin. So ilang araw siya tatagal para lang mahukay ang mga kinurakot. Charis. 10.21 days. So ilang araw na dapat? 10 or 11? Okay, 11. Kasi hindi pwede yung bitin. Okay, pwede naman gawin 10 days basta may overtime. So ano na yun? Factual na yun, guys. Pero theoretically, you will need 11 days to finish the job. Okay? So that's it. Hindi makuyakoy pa mas ano nga ang procedure natin, mas matagal dapat natin siyang ina-expect. And last, sa last guys, may nakalimutan na akong isang hint. Pwede pakilagay. Kaya nakalimutan ko atang ilagay dyan. Kaya pala hindi ma-solve. Oo, so hindi kasi lalabas sa choices pag. So kulang pala, 12 factor lang. Okay. So anyways, number 34. So actually same lang naman halos, pero magkaiba textbook to guys ha. Itong number 33, saka 34. Itong 33 I think Kuswami to. 34 kay Harris naman. Itong 32 kay Lindeberg. Diba daming answer, dami kasi ng references guys. So, iba't iba construction. But don't worry guys, again, nakakalat naman na yan sa mga modules natin, iba't ibang textbook na. For sure, baka ilan lang yung alam ninyong reference. Kaya okay mag-stick sa isa lang, dahil marami pa pong book na ginagamit. And lahat ng possible naman ay nilagay lang natin. Okay, so 34. So, determine the hourly production of a 0.57 cubic meter. So, yan yung kanyang, pero guys, medyo mawawala na ng sense tong hourly production. Kasi, meron na tayong ideal output. So, kung yan po yung nakatabulate, naka-corresponding output na yan dito sa ganito kalaking backhoe, no? So, 100 cubic meters per hour. So, actually, yun yung production niya guys, eh. I just have to modify. So, 100 cubic foot per hour. So, syempre, una, meron tayong factor na 0.8. And of course, swing factor 100%. So, that's simply 1. And then loss. And bang efficiency is yung ano ba yung effective na kaya niyang gawin. So, kung may 40% na nawala, meaning 60% yung efficiency ng trabaho. Okay, so that is what? 1 minus 40%. Or 1 minus 0.4. So, yan yung efficiency, guys, ha? Efficiency. Kasi ito po ay loss. So, kabawasan sa trabaho. So, ang natira, 60% lang. So, ilan muna to guys? 48. And automatically, di ba automatically, ang sagot po natin dito, guys, is what? Naka-loose, di ba? Kasi ideal na rin siya, no? For production. Eh, ang gusto ata natin i-solve, guys, dahil may binigay na swell factor, is naka-bank. Para mag-convert na lang siguro, guys. So, para maging bank, di ba, 1 plus swell yan, and then equal siya sa loose. So, kung meron ng 48, nawawala yung bank. And then actually, itong medyo, kasi nga dahil ibang reference book ko, guys, sabi ko kay Harris Segal, iba yung way niya ng pagbibigay ng swell factor. Naka 1.1, pero original yan po ay 1 plus 10% lang din. So, parang ang pin-provide na guys ng swell factor is yung buong multiplier. Okay? So, parang kung iisipin, yan na po yung 1.1. So, parang 10% lang din talaga yung swell. Okay? So, how much will be the bank? So, that's 48 over 1.1, approximately. Yung actual muna, 43.64. So, based on choices, 44. Okay, ito na, predict ko to guys, no? Nung 2023, nabigay yan sa mga student ko.
lumabas. Instant mommy, spam. Okay? But solvable din naman if ever. Pero dahil lumabas na siya guys, hindi ko na siya binibigay. So ganun ako mag-update ng module ko kasi. No? Halimbawa, nabigay na siya before, in-update ko na, nagtatapos naman ako ng ibang bracket. Para more chances na may makuha pa. Okay, dun sa modules natin. Okay? Even though na palabas naman na siya before, ayan, nasa CRF naman na siya. So if may time kayo to study then, at least, ma-practice nyo lang. Kung gusto nyo practice yung concept ng MFCC guys, again, CRF is still useful naman. Kasi tulad nyo, no? Nag-discuss tayo dito guys na ano, passport. Pero yung ma-appreciate natin dito, di ba, is yung procedure ulit, di ba, yung formula sa annuity, di ba, paano maulit gamitin, o yung solution sa time rates, paano maulit mag-differentiate, di ba? So yun yung kailangan inaaral nyo, no? Okay, and then swertehan na lang kung may makulit man na lumabas na before and then mabubunot ulit. Okay, malinaw Echi. So if you want to again study, again kailangan po doon kayo sa basic concept ng math. Kahit yun lang kailangan guys. Malaking tulong na yung basic concept ng math. Okay po, if you have any question, anything under the sun. So hopefully na-enjoy nyo po yung ating unang meeting after a while. No? Dahil talaga tayo hindi nag-aral-aralan. So hopefully, mahanap nyo ulit yung excitement ninyo, nagumising ulit ng maaga, na magsagot ulit. Kasi nandito naman na Akyas. So puksaan na ulit tayo guys. Kaya laban lang and ano lang, lagi nyo lang pong kung kailangan i-gaslight, sige gaslight nyo yung sarili nyo na you need to enjoy again this month of November. Kasi di ba nga halimbawa, bakit ganun ang setup natin? Pag may klase, ang hirap gumising sa umaga, pero pag may lakad, no, parang 4 AM pa lang gising, no? Parang pag may, pupuntahan, no, parang walang alarm yun, ha? Walang alarm, bawa, pupunta tayo bukas sa, Tagaytay. Kasi ultimately 4 AM gising, no, walang alarm clock yun. Parang body clock, no? Kasi na-excite tayo sa mangyayari. So, hopefully, makapit natin yun sa review na excited akong gumising, excited ako mapuksa, mga ganun. Parang si Patrick sa Tagaytay, sir. So, sana, ano lang natin siya, kung may transfer pa, gano'n. Okay, yung inis natin, ma-convert into excitement. Okay, design ko lang ibang PM, yun, ang PM dito. Sa number 32 daw, saan galing 652, 32? 652. Saan yun? 32, tama ba? 32. 652. Saan yun? 652. Dito ba? Sa Anes? Sa table. Pwede nyo makita yan guys, according to question ng 652. So, ito yan. Ihabol lang natin para makakatulog tayo ng mahimbing. Ayan. So, ito yung 652. BCD. No? Para makapunta kay BCN. Kapag columns, pag 0 sa BCD, may ganyan natin yung problem guys. May binigay ko niyan sa refresher. Yung 0 sa BCD. It's nominal. PM. Alpha PO. Okay, you can go back to ICD ng mga refresher modules or I think pre-boards. Pwede rin. Pero nabigay ko na yan yung tatlo. Ano yun, di ba? 0 sa BCD, balance, saka may specific ito. Nasolve ko na yan guys. Balikan nyo lang. Andun na siya. Pero PM yun, nominal. Kaya po ba 18 days? Kakayanin guys. No? Yan po ay pipilitin. Yes. Wala tayong pukulungan. Okay? Kumbaga yung, tingin natin yung posibleng mangyari, we will make it happen. Dapat. Okay? There are things in life naman guys, hindi natin nakalain nangyayari, di ba? Pero nangyayari. Kung gusto rin, di ba? Okay? Kung tayo po ay talagang, magpupush to our limits. Yung imposible, magiging posible. Okay? So yun lang naman. What time upload within the day, guys? Yeah, within the day. Kasi ako naman yung, before kasi syempre yung ibang lecturer, inaantay ko pa yung recording nila, kaya matagal ma-upload. Pati yung PDF nila kasi, di ba? Inaantay ko pa i-send nila, kaya baka kayo late nung October. But now naman, since ako na ulit, within the day na ulit guys. Okay? So yun lang po. Thank you so much. And see you tomorrow. Meron tayong module provided with you guys. So, passport din yan, pero modified lang. Like yung mga dinagdag. Either hindi ba ko yung tanong, hindi ba ko yung given, medyo pinag-hirapan ng konti, mga ganun. Okay, but ano to ba? Ayun. Lolo, ikaw na ba yun? Parang tapos na po yung undas. At hindi ka pa nagpapalandog. Hindi ko papalandog today. Okay, so anyways, baka may habilin ko, baka tinago niyo kayamanan mo sa likod ng bakuran. Let me know in the comment section. Okay? So anyways, yun lang po. Thank you so much and goodbye. See you tomorrow. And please magsagot kayo ng module for tomorrow. Mamaya gagawin ko yung module for TSAT para sa Thursday. So baka bukas ma-post na rin naman yun. Okay po, sige naman. Thank you so much. And nice meeting you again. At miss ko po itong ating patagulan. Na-miss ko kayo pag lokohan. Na-miss kong tumawa with you guys. So thank you so much for spending your time. Okay? We'll see you tomorrow pa naman. Babush cash, everyone. Keep me well. I can